Isang mahalagang balita sa larangan ng kalusugan. Muling umuugong ang banta ng Mpox. Ano ito? At paano mo ito maiiwasan? By understanding risk factors and implementing targeted strategies, you can significantly reduce your chances of developing certain conditions that can put your health at risk. Let's avoid the Mpox virus. Bagamat hindi kasing lala ng smallpox, ang Mpox ay may mga kahalintulad na sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani at mga pantal o butlig sa balat. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Respiratory droplets. Kapag ang isang taong may Mpox ay umubo, bumahing o nagsasalita ng malapit sa ibang tao, maaaring kumalat ang maliit na patak ng laway o sipon. Pangalawa, skin to skin. Ang direktang paghawak ng balat, pantal, butlig o sugat ng isang taong may Mpox ay maaaring maglipat ng virus. Pangatlo, mouth-to-mouth contact. Ang matagal o direktang contact ng bibig sa ibang tao, gaya ng halikan, ay isang malaking posibilidad ng pagkalat ng Mpox, lalo na kung may sugat sa bibig o mukha ang may infeksyon. Maaaring malipat ang Mpox virus sa pamamagitan ng paghawak sa mga gamitan, katulad ng laman ng damit, kumot, tuwalya, pillowcase at iba pa. Ang Mpox ay maaari ring maipasa mula sa ina patungo sa sanggol sa loob ng sinapupunan sa pamamagitan ng placenta. Tandaan lamang, hindi kumakalat ang Mpox sa pamamagitan ng casual na pag-uusap at paglalakad malapit sa taong may Mpox. Ang pangunahing sintomas ng Mpox ay pamamantal sa balat o mga butlig sa anumang bahagi ng katawan. Ngunit para sa iba, maaaring maranasan din ng lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at likod, at pamamaga ng mga kulani. Hindi lahat ay makakaranas ng kumpletong sintomas. Maaaring ilan lamang. Karaniwang lumalabas sa mga sintomas 3 linggo matapos ang pagkakalantad sa virus. Mga dapat iwasan para makaiwas sa Mpox. Mahalagang iwasan ng skin-to-skin contact o malapitang pakikisalamuha, lalo na kung may sintomas ng Mpox ang isang tao. Kasama sa mga sintomas na ito ay dapat batayan ang lagnat, panghihina o pananamlay, namamagang kulani, pananakit ng kalamnan at likod, pananakit ng lalamunan at pananakit ng ulo. Kung may ganitong sintomas ang isang kakilala, iwasan muna ang pisikal na kontak at huwag magsalo ng personal na gamit tulad ng tuwalya o damit. Ugaliin din ang maghugas ng kamay, magsuot ng mask kung kinakailangan, at agad kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang kakaiba sa katawan. Ang Philippine Red Cross ay patuloy na katuwang ng ating pamahalaan sa paglaban sa Mpox. Sa tulong ng mga volunteers, health workers at eksperto, nagbibigay sila ng tamang impormasyon, libreng testing at agarang suporta sa mga taong may sintomas. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Mpox, gaya ng lagnat, pamamantal, pananakit ng kalamnan at namamagang kulani, o kaya nagkaroon ng close contact sa taong may Mpox, huwag mag-atubiling lumapit. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na health center o sa Philippine Red Cross. Sa panahon ng banta, ang kaalaman ng ating pinakamabisang sandata. Bantayan ang iyong kalusugan, makiisa sa laban. Ito ang kalusugan ngayon para sa Mpox updates. By working together, we can implement effective prevention and control measures. This is Miss Angela Salvador from Senior Plus Don Bosco Tarlac Red Cross Youth Council, wishing you a safe and Mpox-free school year.